peking Pinoy na naaresto sa Cagayan de Oro at ang assessment sa e-gates sa NAIA Terminal 3 ating pag-uusapan kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang araw po, Commissioner Lumagi, Sec Weng, magandang araw po sa inyo. And of course, sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa, sa ngalan po ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, magandang araw po sa inyo. Ma'am, ano po ang detalye sa kaso ni Su Xian at ang pagkakaaresto sa kanya noong May 21? Paano po siya nadawit sa mga aligasyon ng illegal na POGO operations sa bansa? Yes, ito pong si Su Xian na aresto po natin ng ating intelligence operatives noong May 21 sa Cagayan de Oro. Actually, natiktikan po ito ng ating mga tauhan kasi nakita po na gumagamit siya ng identity ng isang Filipino and pretending to be a Filipino national in many of his business dealings despite being a Chinese national. Nung tiningnan po natin ang records natin dito po sa immigration, nakita po natin na siya po ay may working visa dito and supposedly nagtatrabaho po sa isang company here in the Philippines, making it highly unlikely, even impossible for him to be an Filipino kasi hindi naman po pwedeng sabay na valid ang iyong Chinese passport and your visa here in the Philippines as well as your Philippine identity documents. Nakita po natin na meron po siyang iba't ibang uri ng Philippine documents, kagaya po ng birth certificates. There were IDs na ginagamit. There was a COMELEC registration na nakakabahala po dahil panahon po ng eleksyon nung nahuli po natin siya. Marami pa po siyang iba't ibang uri ng dokumento na hawak-hawak na related po doon sa kanyang business dealings. And nakita po natin na mukhang meron din pong links ito sa operations ng mga illegal na POGO. So ma'am, sa inyong investigasyon, paano po siya naging konektado sa PhilSanjay Steel Corporation? Ano naman po yung papel din ni Tony Yang, aka Antonio Lim sa kumpanyang ito, at paano siya naugnay sa mga naunang investigasyon? Tsaka nabanggit nyo, may mga dokumento siya na nagpapanggap na Pilipino. Ano po yung pangalan na ginagamit niya? Isa lang po ba o iba-iba? Sec Weng, itong taong ito ay kasama ni Tony Yang as incorporator nung kumpanyang PhilSanjay. Ang gamit po na pangalan itong individual na ito is a Filipino name together with yung Filipino name din na ginagamit ni Tony Yang. So doon sa observation at analysis ng ating intelligence operatives dyan sa Mindanao, nakita nila na yung mga incorporators nung kumpanyang yon ay mga Pilipino ang nakasulat pero hindi talaga Pilipino. Ang attempt nila is to ensure na walang makapasok na Pilipino na incorporator nung kumpanyang yon. So puro mga Chinese nationals din yung nakikita nila na mga posibleng incorporators of that company. And we all know na ito pong si Tony Yang at ang kapatid niya na si Michael Yang have been nadawit po ang pangalan doon sa mga investigations ng illegal POGO nitong mga nakaraang buwan. Ano naman po ang mga indikasyong nagpapakita ng involvement ng PhilSanjay sa illegal na POGO operations? Well, nakita po doon sa previous investigations ng mga lawmakers natin na ito pong kumpanya na ito ay may mga links sa POGO operations dahil ginagamit po ang kanilang pangalan at ang kanilang lugar upang mag-operate po ng mga POGO companies, not just here, not just in Cagayan de Oro but in other areas. Kasama po yan doon sa mga naging resulta ng investigasyon ng ating mga lawmakers. Kaya ito po ay kumbaga parang follow-up doon sa mga investigations na nakita ng ating mga lawmakers. At sinusundan po natin yung mga other traces ng existence ng illegal POGO here in the Philippines. And ang pinaka nakakabahala para sa amin is yung paggamit po nitong foreign national na ito ng identity ng isang Pilipino para kumbaga ma-establish niya yung roots niya dito sa Pilipinas at makapagmay-ari ng iba't ibang kumpanya dito sa ating bansa illegally through fraudulent means kasi nagpapanggap siya na Pilipino. So it's really a big concern for us
because we believe that this is a national security concern, that these foreign nationals are able to abuse Philippine documents para magkaroon po ng hold sa mga areas dito po sa Pilipinas. So Ma'am Dana, ano po yung mga kahina-hinalang dokumento ang natagpuan na pagmaya-ari ni Xu Xian at paano niya po ito nakuha? Sabi niyo may Filipino name siyang ginagamit, wala po ba siyang kapangalan? Kung ano din, nakakuha siya ng COMELEC ID? Marami po siyang nakuhang documents, meron pong birth certificates. Actually, maaari pong ito ang naging source ng other documents na yon, because ito yung tinuturing natin na parang mother document or source document ng lahat ng ibang dokumento na nakuha niya. There were SSS forms, merong mga UMID forms, may mga postal IDs, lisensya po sa pagmamaneho stating that he is a Filipino. Lahat po yan merong detalye ng Filipino name na ginagamit po nitong si Xu. Pero malinaw po na hindi siya Pilipino, siya po ay isang foreign national na gumagamit lamang ng identity ng isang Pilipino. Sa kasong ito naman po, anong immigration laws ang nilabag ni Xu Xian at ano po ang magiging proseso ng deportation kung mapatunayang illegal ang pananatili niya sa bansa? Definitely po, may violation ito sa Philippine immigration laws for misrepresentation dahil siya po ay hindi eligible for Philippine citizenship at gumagamit po siya ng identity ng ibang tao para maikubli po ang kanyang tunay na identity. This is in violation po of the Philippine Immigration Act of 1940 because siya po ay nagpapanggap na ibang tao para makapanatili po ng matagal dito po sa bansa. Ang process po ng deportation, ngayon po andun siya sa ating facility inside Camp Bagong Diwa in Bicutan. Umaandar po ang deportation proceedings yan. Once po ma-confirm na siya nga po ay isang illegal alien, we would check kung meron siyang local accountabilities dito sa Pilipinas, and then kung wala po, we will implement the deportation. So, paano po pinipigilan ng Bureau ang pag-abuso ng mga dayuhan sa ating Philippine documents? Ano po yung inyong mga hakbang para tugisin yung iba pang mga banyagang pwedeng gumagamit ng peking identity? Kasi sabi ninyo, meron siya and nakakakuha ng birth certificate at iba pang mga ID. So, paano po natin palalakasin o paigtingin yung panghahabol sa mga ito? Yes, Ase Kweng, malaki po yung difference ngayon kasi close yung coordination natin with local law enforcement agencies. Dito po sa kaso na ito, katuwang po natin ang military para makakuha po ng additional information at matutukan po yung mga movement nitong individual na ito. As in other cases po, malakas po ang coordination natin doon sa mga kasama natin sa law enforcement upang holistic yung approach natin. Hindi lang natin tinitingnan yung mga immigration violation, we are also looking into other violations na maaari pong ginawa ng mga individual na ito. Malaking bagay po ito ngayon sa paghuli po natin dito sa mga people that are involved in illegal POGO activities, in procuring, securing these types of illegal documents dahil tulong-tulong po tayo, sa sharing po tayo ng resources ng atin pong mga kasamahan sa gobyerno dahil pare-parehas po tayo ng gusto doon at iisa po ang direksyon natin na tinatahak ay para marating po at makuha po yung bagong Pilipinas vision ng ating Pangulo. Sa ngayon po, gaano nakalawak ang operasyon ninyo laban sa mga banyagang sangkot sa illegal POGO operations at paano po kayo nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya tulad ng PNP at NBI sa pagsugpo nito? Yes, hindi lang po ito nakafocus sa certain areas like Metro Manila kung saan po talagang marami yung POGO operations before. Tinitingnan din po natin yung iba't ibang mga probinsya kung saan maari pong nagtatago at nagkakaroon ng mga smaller operations itong mga individual involved in POGO companies, in the operation of POGO companies. Hindi na lang kasi yan basta online gaming ngayon. Yung mga nakikita natin at mga nahuhuli natin
ay may involvement na rin in scamming, in other criminal activities, merong money laundering, kaya hindi na lang po ito basta minor, kumbaga working ng walang tamang permiso, illegal workers, but this is a bigger concern na ang ginagawa po natin is we partner with other local law enforcement agencies to be able to better keep track ng mga movements nito. Kasi sanga-sanga po ito. Kung may mahuli po tayo, halimbawa dyan sa Tarlac, may mga connections po yan dun sa other companies that might be found in different areas of the country. So we're following that track. We're following the leads na mga nakukuha natin doon sa mga previous arrests po natin. At yan nga po ang naging resulta, yung pagkakahuli po dito kay Shu, na tinuturing natin na isa sa mga malalaki, kumbaga big fish, dito po sa Pogo operations po natin. Ma'am Dana, may mga inaasahan po ba tayong susunod na maaresto o iimbestigahan batay sa inyong initial findings? Kasi kung ngayon nabalitaan na yan ng mga ibang gumagamit ng mga peking pangalan, baka magtago na sila. Marami pa po tayo mga sinusundan na leads. Nagsimula po ito noong mga panahon ng investigation kay Alice Guo. Ngayon po nakikita na natin that there are people who are using Philippine documents and are able to acquire this illegally. So yan po ang sinusundan natin na mga leads, yung mga previous po natin na huli, at definitely there are more to come. Hingi na din po kami ng update sa naging evaluation at assessment ng mga e-gates sa NAIA Terminal 3 kasama ng Department of Justice. May mga nakita po bang kinakailangang improvements sa ngayon? Yes, nung few days ago, May 27, nagkaroon po ng inspection ang ating Secretary of Justice, si Secretary Remulla, doon po sa operations natin, sa mga electronic gates natin, dyan po particularly in NAIA Terminal 3. Nakita po niya na there are mga nakalatag na electronic gates doon sa area na yon. Pero important pa rin na madagdagan po natin at mapuno itong mga electronic gates na ito. Tamang-tama po, meron tayong nakakasa na procurement ng additional electronic gates. Nasa 100 mahigit po ang total ng electronic gates na pinoprocure po natin para po ngayong taon, para i-distribute po sa different international airports. At priority po natin yung nandyan po sa Ninoy Aquino International Airport. And ito po ay really a big project of the Bureau of Immigration kasi nakikita po natin yung impact nito doon sa mga bumabiyahe. Malaking bagay po ang pagkakaroon ng electronic gates kasi napapababa po ang processing time ng mga dumadating na passengers, na mga bumabiyahe po from the usual 45 seconds to as slow as 8 seconds. So pag kinumpound nyo po yan, napakalaking bagay po doon sa processing natin sa ating mga paliparan. Of course, sinusunod po natin yung direktiba ng ating Pangulo dahil kasama po yan sa mga priority projects din ng national government. Yung e-gates natin, ang reflection yan, mas mabilis at mas efficient po ng mga services ng Philippine government para sa mga kababayan po natin. Ma'am Dana, ano pa po yung mga hakbang na ipatutupad para mas mapabilis pa ang immigration process hindi lang sa NAIA Terminal 3 kundi sa buong NAIA complex? Yes, ang kickstart po dyan, actually, yung pagkakaroon po natin ng OFW wing dito po sa Ninoy Aquino International Airport. Ito po, prioritizing yung mga kababayan po natin na overseas Filipino workers. Ang wing po na yan, from the lounge, dire-diretso na po sila sa immigration area. Wala na pong added questions, wala na pong added documents na hinahanap kasi integrated na po yung system natin with all the agencies na kinakailangan pong ma-integrate ito para po sa ease and convenience of our OFWs. With the procurement of these electronic gates, lalo pa po nating pagagaanin ang pagbiyahe ng mga kababayan natin because it will be distributed in major international airports na lagi pong ginagamit kasi tumataas talaga ang bilang ng mga bumabiyahe pong kababayan natin. And because of maganda at mas maganda pang serbisyo dito po sa ating mga major airports, tingin po natin it will also attract more tourists na pumasyal
po sa ating bansa kasi napakalaki na po ng improvement ng ating paliparan, ng ating mga serbisyo nito pong recent years. Ma'am Dana, isa ibang usapin naman, ano po yung update sa pagbabalik sa bansa kay dating Congressman Arnulfo Teves? Sa ngayon po, there is a group already that is in charge of conducting the processing ng kanya pong pagbalik. Hindi ko lang po siguro at this moment maibigay ang impormasyon dahil sinisigurado po natin na matindi yung security pagbalik po niya dito sa Pilipinas. But the Department of Justice is on top of things. Sinisigurado po ngayon ng Department of Justice na in place lahat ng mga security measures para masigurado po ang kanyang safe return dito po sa Pilipinas, of course upang harapin po ang mga kaso na ibinato po sa kanya. Okay, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Yes, sa ngalan po ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, makakaasa po ang ating mga kababayan na extra effort ang Bureau of Immigration ngayon para makapagbigay ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo. Ito pong mga illegal aliens na ito na tinuturing natin na sinusubukang tapakan ng ating sovereignty by getting information or getting identities of Filipinos. Ang goal po natin ay mahuli lahat itong mga ito at maipa-deport po natin dahil we will not tolerate this at katuwang po natin, kasama po natin ang mga partner agencies natin in the bagong Pilipinas government para masigurado po na holistic ang approach natin, mahuhuli natin yan, makakasuhan, makukulong, madideport hanggang dulo. We will see this through dahil ayaw po natin na inaabuso ang hospitality ng ating bayan ng mga illegal aliens. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Salamat po at magandang tanghali.